Itong mga ahente na ito, sasabihin mo kusa pupunta yan para mag-testify sa Senado, never. Walang pakialam yung mga yan. Kung baga, ba't ako solid dyan, di ba? Ba't ako harap dyan, di ba? Kundi yan, inorderan, kundi yan, hindi pupunta yan dyan, yan pa mga yan. Siyempre, mga mga operatiba yan, ang gugulang. Biruin nyo, nakikita mo yung anak, yung asawa, na nakakulong yung asawa nila, na alam mo naman sa sarili mo na walang kasalanan. At nung time na yun na kinasuhan nyo sila, wala ka rin magawa doon sa PIDEA kasi nga sumusunod ka lang eh. Pinuwersa ka. Yes. Technically, pwersado. Bakit? Pag tumanggi ka at ikaw yung naatasan, mag-apayan o tumistigo dyan sa kaso na yan, pag tumanggi ka, goodbye PIDEA ka. Tatanggalin ka sa pwesto. Oo, gagawa. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Tama ba si dati mong boss, si Kakdak, doon sa pag-a-atake sa'yo na ikaw ay may kaso nga na false testimony. False testimony. Opo. False testimony. Kasi gusto nila nga i-discredit ka na parang sinasabi ni Kakdak na pinaghirapan na daw yun ng PIDEA, tinrabaho na daw nila, ganito. So all of a sudden, ay nag-retract ka. Tama ba? Paano ba yun? Ikwento mo nga sa amin yun, sir. Ganito kasi po yun. Hindi ka nakasagot doon eh. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon kasi ang sabi ni Senator Bato, tatawagin niya ako pagka Ngayon, so sa akin naman, since irrelevant naman doon sa issue ng PIDEA election at sabi ko, siyempre mama upper class ni Senator Bato yun. Ngayon, itong sinasabi niya na pagkaka-retract ko, ganito po ang istorya noon. Meron kami, nung dumating ako sa PIDEA, talagang nagisnan ko dyan, yung mga usual na practice dyan, na pag kami pinahuhuli yung mga opisyal namin, o kaya may hinuli na hindi naman talaga, wala talagang ebidensya, tinuturo lang kung sino mag-aapayan. Ibig sabihin kung sino ang, alam naman kahit ng mga kapulisan, alam yan, ng mga lahat na nagkakatrabaho sa narcotics. Ituturo ka lang kung sino yung mag-aapayan. Kahit na ikaw, nasa bahay ka, at pag sinabi, ikaw, apayan ka rito, ikaw postal buyer, ikaw ang arresting, gano'n na nangyayari. Dumating yung point na, na hindi na namin makaya kasi tatlo kaming ahente na nag-execute ng, ng joint affidavit at final namin sa IAS. Itong mga trabaho na ito na hindi naman kami po pwedeng tumanggi katulad ng mga nangyari sa mga kasamahan ko sa PIDEA na iniharap ni Director General Lasso. Kasi itong mga ahente na ito, sasabihin mo kusa pupunta yan para mag-testify sa Senado, never. Walang pakialam yung mga yan. Kung baga, ba't ako solid dyan, di ba? Ba't ako harap dyan, di ba? Kundi yan, inorderan, kundi yan, hindi pupunta yan dyan, yan pa mga yan. Siyempre, mga, mga operatiba yan, ang gugulang ng mga yan. Ayaw niya ng, kaya ito, yung pinapaliwanag ko, yung nangyari na yun, under duress kami. Yun yung gusto kong marinig kasi naputol ka doon, hindi ka napasagot dahil tumalo na naman. False testimony, gusto ko maintindihan ng taong bayan. So nag-testify ka when you say afayan, ikaw ay nagtestigo, nag-support. Nagtestigo. So yung statement mo ay niretract mo, tama? Tama. Ganito po yun. Okay? Yung nga po, ito po yung usual na practice dati. Ito yung dinatnang ko na sistema doon sa PIDEA. At yung nga, hindi totoo yung nangyari na yun. Siyempre, isa ako sa akusado. Isa ako doon sa naging testigo para sa kaso na yon. Ngayon, biruin nyo, nakikita mo yung anak, yung asawa, na nakakulong yung asawa nila, na alam mo naman sa sarili mo na walang kasalanan. At nung time na yon na kinasuhan nyo sila, wala ka rin magawa doon sa PIDEA kasi nga sumusunod ka lang eh. Sumusunod ka lang doon sa mga opisyalis mo. So yung pag-testify mo na doon sa akusado na yun, maaari ko bang sabihin na pinuwersa ka? Yes. Technically, pwersado. Bakit? Pag tumanggi ka
at ikaw yung naatasan mag-apayan o tumistigo dyan sa kaso na yan, pag tumanggi ka, goodbye PIDEA ka. Tatanggalin ka sa pwesto. Oo, gagawan ka ng kaso. Gagawan ka ng kaso. So, O kaya itatapon ka sa malalayong lugar. Gagawan ka ng kaso. Hindi, yung ang taong walang kasalanan nakakasuhan, ikaw pang tatanggi. Sige nga, Oh my yung mga God. walang kasalanan nakakasuhan eh. Natataniman ng kaso, ikaw pa na ano, alam mo yung mangyayari sa iyo kasi nga ginagawa sistema doon. so Sistema. Ngayon, di nakakulong siya, yung tao. Nakakulong yung mga tao na yan. Every time na nag-i-hearing ka, nandun kare-kare nung asawa yung maliit na anak. Yung isa, bago pa lang lumalakad. oo. Kung ikaw tao, mababasag yung puso mo eh. Tapos alam mo sa sarili mo na walang kasalanan ito. Alam mo kaya, nung sa PIDEA, nag-usap-usap kami, gusto pala natin itama na itong sistema dito. Umpisahan na natin sa atin. Kaya ang ginawa namin, yung dalawang kasama ko na ahente, nag-file kami ng reklamo sa PIDEA IAS at sinabi namin doon, isiniwalat namin sa kanila kung ano yung nangyayari. Ang system ganito, yung dalawa, tinakot-takot ng administrasyon. Yung dalawang sama nyo na nag-testify. Opo, oo. Okay. Ngayon ako, sabi ko nga, ako nakita nyo naman, yung pattern. Dumadating sa akin yung point talaga, yung pagsasabi ng katotohanan at dun sa pagtatanggi. Pero mas nananaig yung pagkiling ko dun sa katotohanan. Alam nyo, ang naging panuntunan ko na lang, teka muna, alagad ako ng batas. Para saan ba ako? Para sa pagtatakip ng katotohanan o sa paglaban sa katotohanan? Alagad ka ng batas. Nanumpa ka, tagapagtanggol. Kumbaga sa ang alagad ng batas, hindi usapin dito kung mamamatay ka o mabubuhay ka eh. Kung kinakailangan iharang mo ang nag-iisa mong buhay, gagawin mo para lamang sa kapakanan ng sino man na kahit hindi mo kilala. Ganun ang nangyari sa akin ng pagkakataon na yun. Your Honor, sinabi ko sa korte, hindi po totoo yung nangyari na yan. Hindi, ito yung sinasabi mo Sabing ganun, Your Honor, nandito po ako para magsabi ng totoo. Nag-file po kami ng kaso sa IAS at sinabi po namin ang totoo. Ito po ang nangyari dyan. Tinaniman lang po yan ng aming boss. Hindi po ako nagtanim, yung boss. Yung boss po ang So yun yung nila, yun pala, yun. So ang nakakalungkot lang pala no, sir, no, by just hearing right now, na ang PIDEA supposedly ay proteksyonan ang tao. I don't know kung itong case na to, di ba, ongoing pa ito, di ba? Itong Opo, case. pero yung case na binabanggit natin, ito po yung nangyari doon sa case na na nakawala yung suspect, yung drug suspect. Kasi nga hindi po talaga maatim ng konsensya ko. Sabi ko nga kung kinakailangan ako ang magsakripisyo, gagawin ko. Sabi ko nga di baling magpalaya tayo ng 10 kriminal. Huwag lang tayong magpapakulong ng isang taong wala namang Innocent. kasalanan. Diba? Wow. Pero mo kriminal. Di ba binibigyan nga natin ng pardon yan? Di ba? Binibigyan ng pardon ng Oo. Pangulo yan eh. May kasalanan talaga, convicted yan. No? Pero yung magpakulong ka ng isang taong walang kasalanan, bahala na ang Diyos sa akin. Gawan niyo man ako ng kwento. Pasabain niyo ako sa lahat, sa buong mundo. Pero may mga taong titindig at titindig dahil ito mulat ang kaisipan. Dahil naiintindihan nila kung ano talaga yung nangyari. Kaya ako, yung sinasabi, tinanggal yan. Hindi po ako nahihiya. Kasi bilang pagpagiging alagad ko ng batas, yun po yung isa sa pinaka maipamamana ko sa aking mga anak, sa aking mga apo. Nang ginawa ko yung aking katungkulan bilang alagad ng batas, pinalaya ko itong taong walang kasalanan kahit ang kapalit yung aking Karir nyo. karir. Buhay nyo at karir nyo. Kaya nga nung nakikinig po kami ng hearing, like ako na sinasabi mo, under duress ka, gusto ko maintindihan. Pero hindi ka binigyan ng chance na para maipaliwanag. So, I'm glad ngayon na ipapaliwanag mo. Ang nakakalungkot lang, na ganun pala ang sistema na tayo yung mga lingkod bayan or alagad ng batas. Ibig sabihin, sistema ito na kapag inutusan ka ng direktor mo o ng ganito, o ikaw, magtestigo ka laban dito. Kahit wala kang personal knowledge. Nangyayari po yan.
Alam mo yan, My ng God. mga kahit saang law enforcement units, ano, alam nila yan. Bakit ginagawa ito? Ganito Sa mga po yan, tao ano. ganyan. May mga, ano po talaga, no, kapag ikaw masipag ka manghuli, o ano ka, no, pupunuin ka ng court duty. Halimbawa, araw-araw may huli ka. Oo. Kung halimbawa, 5 araw, ano, palagi ka may huli. Pagka pinail yung kaso, may 5 kaso ka kagad na hawak, Mhm. di ba? Pagka yan, pumutok yan, at ibig sabihin pumutok, ano, kung na-file niya, magkaroon ng hearing, halos araw-araw ka na. Minsan sa loob ng isang araw, 2 ang hearing mo, 3 mangyayari. Dahil sa dami mong hinuli, sunod-sunod yung court duty mo. Kasi magte-testify ka sa RTC 1, tapos maya-maya sa RTC 2, RTC 3, ganun. Bawat isang kaso, yun, isang korte. Ganun po nangyayari. Kaya para hindi napupuno yung load ng isang operatiba o isang ahente, binibigay naman sa iba na wala namang ano pa, yung Walang huli. load. Kaya ikaw mag-apayant dito, ganyan. Ito yung istorya, ganyan. Ganun yun. Ganun yun. pala Kaya, yun. oo, ganun na nangyari.